Okay ho mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay nako mga kababayan, pag-usapan ho natin itong matinding kakaharapin na naman ho ni VP Inday Sara Duterte na kung saan itong kanyang mga bank records plano balak ho ipasubpina ng impeachment prosecution panel. Diyan ho sa House of Representatives. Alam nyo naman mga kababayan, itong pamilyang ito, especially ito si Digong, tsaka ito si VP Inday Sara ano ito mapagkunwari itong mga ito na kunyari mahirap, walang pera. Simpleng tao, makabayan, no? Ganito lagi ang mga style nito Di ba naaalala nyo si Digong, mga nakaraan, lagi niya sinasabi wala raw siyang pamasahe, kaya hindi raw siya makapunta doon sa hearing ng ng Quadcom. Wala raw siyang pamasahe. Alam nyo naman ito, pag nagbe-birthday din ito dati, especially nung ito ay presidente, makikita ninyo, doon sa bahay nilang luma na kulay blue, na kung saan yun lagi ang pinakikita lang nilang bahay nila. Hindi nila pinakikita ho yung totoong bahay nilang malalaki. Ang pinakikita ho lagi yung lumang bahay na kulay blue na kung saan yung mga nagpupunta doon sa harapan ng gate nila, di ba nagpapapicture? Nagpapapicture kay Digong. Wala na nga, hindi na nga nagpapapicture si Digong doon Yung standee na lang Standee na lang ho yung itinayo doon. Siguro marahil wala na talaga si Digong doon. Baka kung saang palasyo na nakatira. Ganyan ho yung style nitong mga ito Lagi hong pinakikita nila sa social media, mainstream media, at sa taong bayan na sila'y mahirap, makamasa at simpleng mamamayang Pilipino. At ang kinakain kung ano-ano lang. Ganyan ang mga style niyan Naaalala nyo mga kababayan, mga ka-analyst, pag ito si Digong nag-birthday, laging sineselebrate doon sa bahay nilang luma, yung kulay blue. Sasandok ng kanin tutong doon sa kanilang kaldero, ilalagay sa isang platito na lumang-luma. Tapos, maglalagay ng kandilang gamit na, itutusok dun sa kandila, sisindihan ni Bongo. Tapos magkakantahan sila ng mga happy birthday. Tapos bibidyo ni Bongo yan, pipicturean. Tapos i-upload, popost ni Bongo sa kanyang social media platform, sa kanyang Facebook. Tapos sasabihin niya, ika-caption ni Bongo, ito si Tatay Digong, birthday niya ngayon. Simpleng tao lang si Tatay Digong. Ang cake lang po ni Tatay Digong kanin tutong. Nakalagay sa platitong luma. Tapos may kandila ho. Ganito lang ho magdiwang ng birthday si Tatay Digong. Ganyan yung mga yan Ganyan yung mga style. Para bang lagi nilang pinamumuka na simpleng tao lang sila, walang pera, makamasa, makabayan. Gustong-gusto nila yung ganyan. Para makauto. Para makauto sa kanilang mga taga-subaybay na engot. Ano naman sasabihin ng mga nila, manonood nila, follower nila, mga taga-subaybay ni Digong. Si Tatay Digong, napakasimpleng tao talaga. Napakamasa. Mahirap lang. Kita mo, yung cake, kanin tutong lang, doon lang nakalagay ang kandila. Ganyan nila napapaniwala yung mga taga-subaybay nilang engot Ganyan lagi ang style nila. Hindi talaga nila pinakikita yung totoo kung papaano klase ang kanilang tunay na pamumuhay. Kung gaano kagarbo. Hindi nyo napapansin? Lagi na lang ang pinakikita yung asul na bahay na luma. Yun at yun lang ang pinakikita nila. Hindi nila pinakikita yung mga bahay nilang malalaki.
Nakita nyo ba? Biminsan yung mga bahay nilang mga malalaki na doon sila nag-celebrate ng kung ano-ano. Pinakikita ba nila yan? Hindi. Yun lagi, doon sila nag-celebrate doon sa lumang bahay na asul. Ngayon, di ba ito si BP Inday Sara, ganyan, kuwang-kuwa niya style ng tatay niya. Pinamumuka, mahirap, walang pera, makabayan, makamasa, simpleng tao. Di ba ganyan din si BP Inday Sara? Di ba naalala niyo may post siya? Sa kanilang social media platform, itong si BP Inday Sara nando doon sa, ano ba yun? Saan ba sa Metro Manila yun? Doon sa Baclaran ba yun? Nakasuot lang ng simpleng damit, parang duster yata. Tapos tumutusok-tusok doon ng mga street foods. Kwek-kwek, fishball, kikiam yata yun. Tapos simpleng-simple lang ang suot. Tapos po-post nila. Papakita nila sa taong bayan na ito si BP Inday Sara, simple lang, makamasa, makabayan, kumakain lang ng street foods, kumakain lang dyan sakali ng kwek-kwek, kikiam, fishball, yan. Ganyan no ang mga style niyan eh. Di ba si Tatay Digong niya pag may mga namamatay sa probinsya, dinadalaw, pinupuntahan. Tatayo doon, hawakan yung kabaong. Tapos may taga-picture. Bongo. Pipicturan. Taga-picture. Popost. Ito si Tatay Digong. Nagdadalamahati. Nalulungkot. Nagdadamdam. Dinalaw ho si ganito, si ganyan. Di ba si BP Inday Sara nakikita din natin sa mga iba't probinsya na pag may namatay, nagpupunta doon. Nakatayo doon. Hawak yung kabaong. May taga-picture, tapos po-post din sa social media. Ito si BP Inday Sara, nakikirami siya ganitong namatay, ganyan, ganito. Pero doon sa mga biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, nagsidalaw ba sila doon? Nagsidalaw ba sila doon, itong mag-amang ito? Hindi nila pinakikita yung totoong marangyang buhay nila. Kasi yun nga yung pang-uto, pambulag nila. Yung mga pakain-kain sa mga turo-turo. Ito si Digong, natutulog sa kulambo. Tapos, natutulog na nakakulambo. Tapos, minsan kukunan pa ni Bongo yan Andito kami sa karinderya. Kulang na lang sabihin, andito kami sa karinderya, pinakalumang karinderya sa kasaysayan ng Pilipinas. Luma ang mga kaldero, luma ang mga platito. Kulang na lang sabihin ng gano'n Di ba lagi pinupost ni Bongo yan? Andito kami ni Tatay Digong sa karinderya. Nagkakamay lang siya. Simpleng tao talaga si Tatay. Ganyan ang mga style ninyan. Parang lagi na lang pinakikita nila sa taong bayan. Sila ay kawawa, walang pera, kung ano-ano lang kinakain, simpleng mamamayan, makamasya, ganyan. Hindi nila pinakikita tuloy talaga yung mga totoong lifestyle nila. Pag wala ng camera, wala ng tao. Di ba ito, laging sinasabi ni Digong na mahirap sila, wala silang pera. Pero maraming ari-arian. Kasi, kung talagang nanggaling lang kayo sa hirap, imposibleng dumami agad ang pera mo Imposibleng magkaroon ka ng maraming ari-arian Especially, magkano lang naman din ng sahod ng politiko, hindi naman ganun kataas. Yung iba nga dyan mula bata hanggang tumanda na Negosyo rito, negosyo ron, lahat pinapasok Hindi pa umaangat, pero hindi nakaka-afford ng mga ganyang malalaking bahay na mukha ng mansyon. Di ba? Ito si BP Inday Sara Duterte, mga kababayan, mahilig mag-post ng mga ganyan. Pero sabi ko nga sa inyo, nung umarkila sila ng safe house na 4 na araw, 1 million ng bill. Ang upa sa isang araw, 250,000. Ipinopost ba nila yon? Di ba hindi naman nila pinopost yun pagka ganun.
Ang pinopost lang nila yung pwedeng ipakita sa taong bayan na sila'y simpleng tao, makamasa at kumakain lang kung ano-ano sa kalsada. O ngayon mga kababayan, ito hong impeachment prosecution panel. Plano hong isubpina itong mga bank records ni BP Inday Sara Duterte. Ha? Pakinggan ho natin, ha? Posible pagkatapos pa raw ng sona ng Pangulo, masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment prosecution panel balak ipasabina ang bank records ng bise. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Isa sa napagkasunduan ng 11 kongresistang bumubuo sa impeachment prosecution panel, ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa 7 articles of impeachment laban sa bise, ang pagkakaroon umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa... No, yan, narinig ninyo. Ha? Mga hindi mapaliwanag na mga ari-arian. Pera na hindi ho nakadeclare sa SALN. Kasi yung mga taga-gobyerno, mayroon hong tinatawag na SALN. Yan ho, dinideclare yung kanilang mga yaman o mga bagong biling ganito, ganyan, ganito. Bagong ganyan, bagong bahay, bagong ganyan. Inaano yan? Dinideclare ho sa SALN. Narinig nyo, ha? Ulitin nyo, ha? Ulitin natin, pakinggan nyo, ha? Posible pagkatapos pa raw ng sona ng Pangulo, masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment prosecution panel balak ipasabina ang bank records ng bise. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Isa sa napagkasunduan ng 11 kongresistang bumubuo sa impeachment prosecution panel, ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa 7 articles of impeachment laban sa bise, ang pagkakaroon umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa Statement of Assets, Liabilities. Unexplained wealth, hindi maipaliwanag na yaman. Mga ari-arian at mga yaman, mga pera na kung ano-ano na hindi naka-declare. Yan ba yung mahirap sila? Siguro, mahirap yung ginagawa nila, kunyaring style na mahirap sila. Kasi minsan sa totoo lang mga kababayan, minsan OA na yung kahit alam naman nating mayaman, maraming pera. Minsan parang lagi na lang ba nilang pinamumuka na wala sila kahit meron naman. Parang lagi na lang pinamumuka na ganito ganyan. Minsan OA na eh. Parang hindi na rin totoo eh, no? Parang kaimpokritohan na rin eh. Hindi ba pwede maging normal tayo? Tamo, katulad sila Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Gusto nilang kumain sa ganito, kakain sila. Di ba? Gusto nila mag-birthday kasi birthday nila, birthday ng asawa, birthday ng anak. Gusto nilang magpa-cater at yun ang nakagis na nila taon-taon. Kahit nung hindi pa presidente si Pangulong Bongbong gagawin. Bakit kinakailangan ibahin yung ganong style para mapamukha lang sa taong bayan na kami makamasa, makabayan, makapilipino, masabi lang sa bayan na kami pro-mahirap? Hindi naman kailangan ng ganon eh. Ha? Hindi naman kailangan ganon. Pwede mo naman i-celebrate ang birthday mo ng normal na ganon talaga naagisnan mo. Birthday ng asawa mo, pa-party, pa-catering. Anak mo, yun ang talagang, ganun talaga sila eh. Yun ang naano nilang mundo eh. Ba't kinakailangan nilang ibahin yun para ma-please lang yung mga tao na masabi, ay si Pangulong Bongbong, makamasa, makabayan. Hindi naman kailangan ng ganun eh. Ha? Tamo, wala namang kinalaman yun sa ano eh, kung paano ko magpatakbo ng Pilipinas eh. Wala rin namang kinalaman yan doon sa... Kumbaga kung paano mo iangat ang Pilipinas, kung paano mo ang taong bayan
bigyan mo na magandang serbisyo. Wala namang kinalaman yun. Personal nilang lifestyle yun eh. Hindi katulad dito nila Digong. Kunyari ganito, kunyari ganyan, kunyari ganito. Kunyari walang pera, kunyari ganito. Pero putik, sandamakmak ang ari-arian, sandamakmak ang pera. Hindi naman kailangan ng ganun eh. Kaya nga sabi ko, pag sobrang ganyan, OA na masyado. Para man nambobola na ng tao. Ha? Eh, aanin ng taong bayan Digong ang pagiging simple nyo kuno. Ha? Aanin ng taong bayan ang pagiging simple nyo kuno, makamasa kuno, makabayan kuno. Ha? Kung nung mga panahon nyo naman, Administrasyon Duterte, nangungutang kayo ng bilyon-bilyon sa ibang bansa, sa iba't ibang bangko, sa iba't ibang bansa. Nangangailangan ng pera nung panahong pandemic. Tapos may natutulog palang pera, inimbest. Nag-invest ang PhilHealth, tapos may natutulog na pera, ang halaga 600 billion. Para saan? Sabi ko nga, hindi gagawin ng PhilHealth yun kung walang nag-utos eh. Kaya ito, sa susunod, magkakaroon na ng investigasyon dyan. Tulad ng pondo ng Department of Health. Di ba? Inamin ni Secretary Duque na may basbas. Alam ni Digong yung pondo ng PhilHealth, pondo ng Department of Health, inilipat sa isang ahensya. Inilipat tapos nagtanim siya ng tao doon tulad nila Bongo. Ano ibig sabihin nun? Ba't ganun? Ha? Sige nga. Kaya nga aanin namin ang pagiging simple kuno, makamasa kuno, makabayan kuno, na kung saan, sa totoong buhay, may mga itinatago naman kayong mga galawan. Diba? Sa net worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Paano naman kung biglang magbitiw ang bise habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty, which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief, which is yung disqualification. Marami na raw. Naintindihan niyo po. Kung sakaling magre-resign ito si VP Inday Sara Duterte sa kanyang pwesto, ang maiiwasan niya lang yung removal. Yung pag-alis niya sa pagiging Vice President. Mawawala yung removal. Bakit? Nagkusa na siya eh. Nagkusa na siya eh. Pero mayroon pa siyang isang hindi maiiwasan. Kapag na-impeach trial siya, at talagang nahatulan siya na nagkaroon ng katiwalian, graft and corruption doon sa dalawang posisyong hawak niya na Vice President at Secretary ng DepEd nung nakaraan, papasok ho doon yung disqualification. Di ho mawawala yun. Disqualification kung sakaling tatakbo pa siya. Kasi kapag ikaw na-impeach trial at nahatulan ho na talagang may ginawa kang katiwalian, nahatulan, hindi ka na ho makakatakbo for life. Kahit anong posisyon sa gobyerno, kahit pinakamababang posisyon sa gobyerno, wala na. Okay, maraming salamat po mga kababayan, mga ka-analyze. Kita-kita po tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantalangin yung lingkod o Skrisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.